Hello po, Attorney Tam. Dito na naman tayo sa kabundukan. Kita nyo, ang ganda ng background, di ba? Pero pag-uusapan natin yun, bench. Ano yung bench? Bangko. Bangko. Kumbaga sa basketball, pag hindi ka pinasok, bangko. Sa JS Prom, pag hindi ka sinayaw, pag wala nagsayaw sa'yo, bangko. Ang pag-uusapan natin bench, ha? Hindi yung bench na tindahan ng mga damit sa mga SM na nakikita nyo, hindi yan yun. Bench warrant. Okay, bench warrant. Ha? I-differentiate natin yung regular na warrant of arrest at saka yung tinatawag natin na bench warrant. Marami na akong vlog tungkol sa warrant of arrest, ha? Thank you dun sa mga nanood na, sa mga may natutunan na, dahil na-experience na nila yan, naihain na sa kanila yan. Ano yung bench warrant? Ang dami nagtatanong yan. Sikat yan, sikat yung bench warrant na yan. Kahit abogado, nakakita na ako ng na-bench warrant na abogado sa korte. Promise. Hindi ako yun, ha? Napanood ko lang. Actual. Ha? So, bago natin simulan yung bench warrant, unahin natin yung regular na warrant. Okay? Ginagamit ko yung term na regular. I hope na okay lang sa mga professors ko, sa mga professor of law, yung mga experts dyan. Pati yung mga korte, yung mga judge na nakakilala sa akin, yung mga naatinan ko mga korte, mga nakakilala sa akin. At lalo na sa ating kagalang-galang katas-taasang hukuman sa Supreme Court, ginagamit ko lang yung regular na term. Pag kinumpara ko yung bench warrant sa regular warrant, sa warrant of arrest. Kasi wala akong ibang term na maiisip. Regular na lang. Kasi alam mo yung normal na ini-issue eh. Di ba yung normal na pinag-uusapan natin, yung regular na ini-issue na warrant of arrest ng mga korte. Saan nyo matututunan yan? Saan nyo makikita yan dito sa vlog, sa channel ko? Sa channel ko. Malapit naman 100, ha? Abangan nyo. Kailan lumalabas ang warrant of arrest? Kailan lumalabas? Yan na yun. That's it. Yan na yung regular warrant of arrest. So, hindi natin i-discuss dito yung para saan niya, anong purpose ng warrant. Hindi na natin i-discuss yan. Ulit-ulit na tayo dyan eh. Diretso tayo sa comparison agad. Basically, yung regular na warrant, yung akusado, sinampahan siya ng kaso, galing sa piskal. May probable cause, sabi ni piskal. Sumampa sa korte. Si judge, titignan niya kung may probable cause nga para mag-issue ng warrant of arrest. Pag issue niya ng warrant of arrest, yun na yung regular warrant of arrest na yun. Okay? Ganda. Anyway, eto. Bench warrant. Simply put, warrant na inisyu ni judge habang nasa bench siya, habang nakaupo siya sa korte. Habang nag-hearing. Bench warrant. Warrant na inisyu ni judge habang nasa bench siya. Malinaw tayo dyan, ha? Mga old school na vlog ko. Vlog number 13. Okay? At saka yung na-warrant yata ako. Ayan. Binanggit ko na yan dyan. Yung bench warrant na yan. Promise. Diba yung example ko, nag-arraignment. Sino bang ina-arraign? Si accused. Hahanapin ngayon ni judge. Where is the counsel? Where is the accused? Where is your client? Your Honor, not around. Tapos sisigaw yung mga staff sa korte. Tatawagin yung akusado. Pedro de la Cruz, Your Honor, not in court. Ganyan yung mga staff sa korte, ganyan yung mga sigaw nila lagi. Ano mangyayari? Warrant. Ano yung warrant na yun? Yun ang bench warrant. Diba? Pag sinabi ni Piskal na, Your Honor, issue a warrant of arrest. Okay, issue a warrant of arrest. Considering that today is the arraignment of the accused and the accused is not around, issue a warrant of arrest. Bench warrant. Attorney, paano kung halimbawa, nandun ka? Present ka pa ako yung accused attorney. Ikaw nandun ka, present ka para sa akin. Kung wala ako, mawawarrant pa rin ba ako? Ang dami ko nang na-experience sa ganyan. Minsan lang kaming mapagbigyan. Pag merong valid reason kung bakit wala ka. Kung bakit wala yung accused. Ano yung mga valid reason? Hindi ko na i-discuss dito. Baka mamaya gayahin mo, magpanggap ka. Yun. Nag-issue siya siyang warrant habang nakaupo siya sa bench. Habang nasa korte siya at nakaupo. Bench warrant. So kung may critical thinking ka, nakita mo na kagad yung difference. Pag regular na warrant of arrest, nanggagaling kasi yon sa sinampa ng piskalya. May probable cause doon.
Sinampa sa korte, nakita ni judge, uy, may probable cause nga, tama si piskal. Issue na ako ng warrant of arrest. Regular warrant of arrest yan. Okay? Yung bench warrant, in-issue ni judge, hindi galing sa probable cause na nakita ni piskal. Kung hindi dahil hindi ka sumunod sa kautusan ng korte. Okay? Hindi ka sumipot sa hearing, arraignment mo. Yan ang example na nai-issuehan ka ng bench warrant. Attorney, anong gagawin kapag na-issuehan ng bench warrant? Anong remedy? Yan na. Yan na. Excited na sila dyan. Sabi ko, di ba? Follow up mo kagad sa abogado. Kausapin mo muna siya, anong reason, ba't wala ka? Ano nga gagawin na to? Ano nga? Simple lang. Motion to lift warrant of arrest. Ano yan, attorney? Ano yung motion na yan? Hindi yan motion to lift na yung live-in partner. Motion to lift. Lift, bawiin. Buhatin, bawiin. Bawiin yung warrant of arrest. So, madalas kasi sa korte, nangyayari ganito. Mag-order si judge in today's arraignment, in today's pre-trial, in today's presentation of prosecution's evidence, in today's presentation of defense evidence, blah, blah, blah. Kung ano bang hearing yan. The private complainant and the public prosecutor are both present. Kunyari lang, the counsel for accused, Attorney Tam Gonzales, is also present but the accused is absent. Okay. Let a warrant of arrest be issued. Okay. Para si accused, arrestuhin. Let a warrant of arrest be issued and the bail be forfeited in favor of the government. Kadalasan kasama sa order yan. Okay. Ano yan, attorney? Ano yung dinagdag mo na yan? Kasi ganito, no? Pag nabe-bench warrant, ibig sabihin, may hearing na yung akusado. Okay? May hearing na siya. It's either, piyansado na siya before. Kasi sinet na siya for arraignment eh. Sinet ka na for arraignment eh. Di ba? Sinasabi ko yan, pag nag-bail ka, akusado ka, isa-set ka na for arraignment. Okay? Hindi ka sumipot nga kunwari sa arraignment. Hindi ka sumipot sa ibang hearing, pre-trial, presentation ng mga witnesses. Hindi ka nag-attend. Inissue ka ngayon ng bench warrant. Sinasabi ko dito, ibig sabihin, piyansado ka na. May piyansa ka na dati, may bail bond ka. Kaya ang order ni judge is issuehan ka ulit ng bagong warrant at yung bail mo, yung nauna mong piyansa, mafo-forfeit, kukumpiskahin nila ng gobyerno. Okay, mapupunta sa gobyerno. Ang daming tatanong sa kanya, attorney, saan napupunta yung bail? Sa gobyerno yan, hindi kila judge yan, ha? Nililinaw ko na sa inyo. So, pag sinabi ni judge na, issue a warrant of arrest, issue a warrant of arrest, issue a warrant of arrest, and the bail bond is forfeited in favor of the government, kinukumpis ka na rin, pati yung nauna mong piyansa. Malinaw tayo, yan ang nagiging order. So, nag-motion to lift yung akusado. Ano yun? To attorney, ano yung ginagawa doon? Yun nga, nag-motion ka kay judge, nagre-request ka na, Your Honor, baka pwede pong bawiin nyo, i-lift nyo, bawiin nyo ulit yung warrant na in-issue ninyo. Yun ang motion to lift. In short, gagawa ng motion yung abogado mo. Papel. Abogado mo gumagawa yan. Nakikiusap ka through, yun nga, motion, papel. Hindi ka basta-basta dyan yung pupunta ka sa korte, gagawa ka ng eksena na, Your Honor, patawad, maawa kayo. Ang dami yan eh. Your Honor, 3 po anak ko. Meron po 9 months, meron po 6 months. Papel yan, ha? Hindi ka gagawa ng eksena sa korte. Okay? Yun na ba yun? Yun na ba yun, attorney? Makikiusap lang ako. Tapos, okay na ba yun? Syempre, hindi lang ganun yun. Mag-explain ka kay judge doon, in writing, kung bakit hindi ka nakasipot. Ba't hindi ka nagpunta sa hearing? Ano mo yun? Explain mo yun. Your Honor, I sincerely apologize. Pasensya na. At kagabi po talagang ako'y lasing na lasing. Birthday po ng best friend ko. Alam niyo po lahat ng kaibigan ko, nag-aagaw na po talaga ako ng mic. Nag-aagaw ko po na po yung mga kanta nila, yung mga My Way. Your Honor, hindi ako ganun dati. Wala kang reasonable ground. Nagkasakit ka. Talaga, huwag ka mapapanggap na may sakit. Kaya ginagawa akong joke yung mga lasing-lasing na yan. Kasi nakakita na ako ng ganyan eh. Nagaginamit yung dahilan na yan. Okay? Denied. Denied yung motion. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng motion nag-grant. Kailangan reasonable ground. Your Honor, dinadaya po ako ng kaibigan ko. Pag sa akin yung tagay, Your Honor, ang taas. Kaya talagang hindi ko na po kinaya magising kinabukan. Denied ang motion. Reasonable. Acceptable ground dapat kung bakit hindi ka nakasipot. Magpa-file ka ng motion to lift. Siyempre, makikiusap ka sa korte. Huwag kang, Your Honor, huwag ganyan. Kinakawaan nyo kami porque mahirap kayo, hindi ka. Huwag ganon. Humingi ka ng sincere apology kay Judge. Your Honor, pasensya na po kung bakit hindi ako nakapir. At, pangatlo,
Dahil yung dahilan mo, dapat katanggap-tanggap, acceptable ground kung ba't hindi ka nakapir. Yun ang nando sa motion. Yun na ba yun, attorney? Teka lang, tandaan natin na pag may motion, sineset yan for hearing. Sa personal experience ko, may dalawang klaseng experience ko dyan. Yung latest, yung kliyente ko, arraignment niya, doon na ako sa court na late siya. Kahit na sinasabi ko, Your Honor, parating na po, malilate lang. Medyo mahigpit si judge. Hindi. Issue yung warrant of arrest. So, inisyuhan ng warrant of arrest. Alam mo na gagawin mo dyan, attorney. Ikaw na bahala. Mahigpit kasi siya sa court eh. Pero nung nag-file naman ako ng motion, file ako ng motion to lift. Lately lang to. Ito 2024. Na-issuean siya ng warrant umaga eh. Tinrabaho ko kagad nung gabi. Kinabukasan, nag-file kagad ako ng motion. Kinabukasan, nag-grant agad. In-email kagad sa akin ng court. The motion is granted. Okay. Yun yung senaryo Ngayon yung sinasabi ko isang senaryo. Pangalawang senaryo, experience ko before. Okay, before. At saka ito rin kasi yung nasa rules talaga. Na pag may motion kang fina-file, di ba? Motion to lift eh. So, ibig sabihin, may motion kang fina-file sa court. Kailangan sineset yun for hearing. Ano ibig sabihin, attorney? Magsiset pa kami ng hearing doon, maghi-hearing pa kami. Ayan Anong ginagawa sa hearing, attorney? Tatawagin kami, People of the Philippines versus Pedro de la Cruz. Aaten kaming dalawa. For that purpose only, yung motion ko, motion to lift. Kahit na may motion na ako, noon, sinasabi ko pa, Your Honor, pasensya na po dahil hindi po nakarating ang accused sa hearing. Sasabihin ni Judge in open court during the hearing. Magko-comment muna si Piskal. Ngayon, attorney, kailangan ba sa motion hearing? Attorney, kailangan ba nandun si accused? Ayan na. Diyan na tayo magkakatalo. Okay? So, tandaan natin sa unang, nag-file lang ako ng motion, wala nang hearing. Grinant agad ni Judge. Pero noon, mga na-experience ko at nakikita ko sa iba, nakakasabay ko sa korte. Depende sa judge. Sineset pa for hearing yan. Tapos, attorney, kailangan ba nandun din si accused sa motion hearing? Dapat nandun. Ito na Na-experience ko hindi na naman available si accused. Patay kang bata ka. Sabi ni judge, asan si accused? Your Honor, she is not available today. Okay. Motion is denied. Okay. Ibig sabihin, kailangan naman, syempre present si accused. Diba? Nakiusap ka na nga siya na absent dun eh. Tapos nagpaset ka ng nag-motion to lift ka. Pagdating ng motion hearing mo, wala na naman si accused. Ano ang significance? Attorney, bakit kailangan present si accused sa motion hearing? Motion lang naman yun. Ito rin isang experience ko. Motion kami. Nakaset kami ng hearing. Pagdating sa hearing, Your Honor, the accused is here. Next time, accused sasabihin ni judge, next time, agahan mo, huwag ka malilate. Yes, Your Honor, sorry po. Okay. Ready na ba? Arraign the accused. Ibig sabihin, on the spot, pag grinant yung motion, i-arraign na siya. Di ba? Kala nyo, Dun sa motion to lift, kailangan present si accused kasi pag grinant ni judge yun, on the spot, i-arraign na siya dun. Kung wala na naman siya, denied lang din yung motion, di ba? Attorney, paano yung sinasabi mo kanina na forfeited? Ayan. Okay. Buti na alala mo. Nice memory. Actually, kami, sa practice, nung batang abogado pa ako, nakikita ko sa mga senior ko ang ginagawa namin. Na ginaya ko lang. Okay. Motion for reconsideration and motion to lift warrant of arrest. Kaya omnibus motion to lift warrant of arrest and motion for reconsideration. Anong ibig sabihin nun, attorney? Dalawa. Yun nga, may motion to lift at saka motion for reconsideration. Pinapa-reconsider mo yung sinabi ni judge, yung in-order ni judge na i-confiscate yung naunang bail. So, pinapa-reconsider mo, judge, minomotion namin, Your Honor, to lift the warrant of arrest and paki-reconsider naman po, pakibawi po yung order ninyo na kinokumpiska. So, ibalik nyo na lang po ulit yung bail ko. Ayun, kaya dalawa. Pero, may nakikita ako na kahit hindi na nila nilalagay yung motion for reconsideration, motion to lift na lang, motion to lift warrant of arrest. Nung nag-hearing, kasama na rin. Pagka binawi ni judge yung warrant of arrest, sige, lift ko na yung warrant of arrest, and the bail bond is reinstated, binabalik na ni judge. Kahit na hindi na sinabi yung motion for reconsideration. Pero, wala lang. Para tukasyo lang kami noon, ginagawa namin dalawa. Motion for reconsideration with motion to lift warrant of arrest. Para pinapalift mo yung warrant at saka yung bail na kinumpis ka ng gobyerno, pinapa-reconsider mo kay judge. Judge, pakibalik na lang din po yung bail namin. So, pagka nag-grant yun, pag nag-grant yung
motion to lift at saka yung motion for reconsideration, tuloy na yung hearing. Babawi na yung warrant, ibabalik na ulit yung nauna mong bail. Sunod, alam ko na, nababasa ko na nasa isip mo. Babasa ko na yung isip mo. Attorney, paano kung hindi na-grant yung motion? Anong gagawin namin? Oh, alam ko na, iniisip mo. Hindi, wala kang choice. Bail ka ulit. Piyansa ka ulit. Yung dati mo kasing piyansa. Attorney, di ba nagpiyansa na ako dati? Di ba kinumpis ka nga ni Judge? Di ba forfeited ka in favor of the government? Ano gagawin mo ron? Wala na yun. Kinumpis ka na ng gobyerno eh. Bail ka na ulit. Bagong piyansa ka na ulit. So, I hope may natutunan kayo sa discussion natin yun. The difference ng regular warrant and bench warrant. Okay? So, matagal pa kami dito. Ilang araw pa kami dito sa tranquil and serene place na to. Parang gusto ko nang mamuhay dito. Charot! God bless, ha? Ciao!